Samantala, puspusan ang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan at ibsan ang malawakang epekto ng El Nino sa bansa. Pagtitiyak ng Task Force El Nino, mas simple at mabilis ang magiging hakbang nito para sa mas epektibong intervention sa mga apektadong lugar at mga magsasaka. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Nakatutok ang Task Force El Nino at ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Councils para mabawasan ang epekto ng El Nino sa bansa. Yan ang tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ikalawang pulong ng Task Force sa pamumuno ni Secretary Teodoro sa Camp Aguinaldo, sinabi niya na ang mga Local Chief Executives at DRRMC ang pinakamainam na tumukoy sa pangailangan ng kanilang mga komunidad tuwing may krisis at emergency. Binigyang diin ng kalihim na pabibilisin at pasisimplehin ng Task Force El Nino ang hakbang ng national government, lalo't na isaaniyan ni Pangulong Marcos na mag-focus sila sa may sistema, buo at results-driven intervention. January 19 itong taon, nang lagdaan ni President Marcos ang Executive Order No. 53 kung saan inatasan ng punong ehekutibo ang Task Force na gumawa ng isang komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation plan para sa El Nino at maging sa La Nina. Samantala, ayon kay Presidential Communications Office, Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino, na nasa 4,000 magsasaka na ang apektado ng dry spell sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Binigyan na aniya ang mga ito ng mga binhi na heat-tolerant domestic animals at financial aid. Inaayos din ng gobyerno ang mga irrigation canals, gayon din ang mga kagamitan. Lahat naman po nung nabanggit ko na 41 provinces na may problem in terms of yung damage to agriculture or yung difficulty nila in obtaining water, tinutulungan naman po lahat yon. Again, as I said, yung interventions po ay have to do with the actual seeds at saka yung heat tolerant or yung pwedeng itanim po sa init at saka po yung tubig ay binibigay din po. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.